Alam nyo, sa lahat ng simbolo sa Biblia, parang wala nang tatalo sa misteryo ng beast sa Aklat ng Pahayag, di ba? Kaya ngayon, susubukan nating intindihin yan gamit ang isang partikular na interpretasyong teolohikal. Tara, simulan na nating himayin ito. Ito yung vision na nagpapasakit sa ulo ng maraming scholar for centuries. Isang halimaw, 10 sungay, 7 ulo. Grabe! Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Yan ang alamin natin. Okay, para di tayo maligaw, heto yung breakdown ng pag-uusapan natin. Una, yung halimaw sa dagat. Tapos, yung 7 ulo at 8 hari. Sunod, yung babae at ang halimaw. Pagkatapos niyan, may isa pang halimaw mula sa lupa. At sa huli, bubuin natin yung buong propetikong timeline. Ready? Okay, let's start with the first piece of the puzzle. Etong halimaw mula sa dagat. Sabi dito, hindi raw ito literal na hayop. So, ano o sino to? So, ito na. According sa source na tinitingnan natin, yung sea beast, hindi pala yan isang tao o isang nilalang. Ito raw ay isang global government sa future. Isipin nyo, parang imperyo ng Roma pero on steroids. Kaya nga ang tawag dito, Super Rome. At dito nagiging interesting. Tingnan nyo ha, para siyang Frankenstein's monster ng mga imperyo. Katawan ng leopard, that's Greece. Paa ng bear, Persia. Bibig ng lion, Babylon. Tapos yung 10 sungay, galing yan sa symbol ng Rome. Basically, kinuha niya yung pinakamalakas na parts ng bawat world power na nauna sa kanya. Naalala niyo yung part na may mortal wound yung isa sa mga ulo pero gumaling? Well, yun daw yung symbol ng pagbagsak ng Roman Empire. Akala ng lahat tapos na, pero hindi. Sabi sa interpretation na to, babangon daw ulit yung kapangyarihan na yun. Saan yun itong bagong world government? Okay, so gets na natin yung halimaw in general. Ngayon, i-decode naman natin yung 7 ulo. Kasi ito raw, parang timeline ng kasaysayan ng mundo na may kinalaman sa Israel. So yung 7 heads, kumakatawan pala sa 7 kingdoms na nag-dominate sa Israel throughout history. Nandyan yung Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, at Rome. 6 na yon. So sino yung pang-7? Well, ayun na nga raw yung world beast government na pinag-uusapan natin. Pero teka, may plot twist. May binabanggit na pang-8 hari. Ang sabi, emerges from the 7, pero iba siya. Paano yon? Galing sa 7 pero hindi isa sa kanila? Yan yung susunod na puzzle piece na kailangan nating buuin. Okay, dito medyo kailangan nating mag-focus, ha? Kasi papasok na tayo sa marahil pinaka-complex na part, yung relasyon ng Whore of Babylon at ng isang Red Beast. Unahin muna natin yung Red Beast. Huwag kayong malito, hindi to bago. Ito pa rin yung World Beast Government, yung 7th King. Siya, yung political entity, yung gobyerno mismo. Ngayon, yung babaeng nakikiapid ng Babylonia naman, ayon dito sa source, kumakatawan sa isang religious system. At ang description sa kanya ay parasitic. Ibig sabihin, kumakapit siya sa mga political empires para magkaroon ng kapangyarihan. And here it is. Ito yung eureka moment ng interpretation na to. Yung sea beast pala na nakita sa simula, hindi lang yun yung gobyerno. Ang sea beast daw ay yung Whore of Babylon na nakasakay sa Red Beast. Gets nyo? Isang religious power na kumokontrol sa isang world government. So balik tayo sa riddle kanina tungkol sa 8th King. Ito na yung sagot. Hindi siya isang separate na kaharian. Siya yung pinagsamang entity. Yung babae na kumokontrol sa halimaw, yung super papacy na to, siya yung maghahari ng 42 months. Akala nyo tapos na? Hindi pa. May isa pang major player na papasok sa eksena. Isang pangalawang halimaw, pero this time, galing naman sa lupa. Okay, etong land beast, sino to? Siya raw yung false prophet. At yung trabaho niya, suportahan yung unang halimaw. Siya yung magiging PR machine, kumbaga, para linlangin ang lahat at pilitin silang sumamba doon sa sea beast. So para mas klaro, isipin nyo lang na sila yung ultimate power couple. Yung sea beast, siya yung politiko. Yung may global authority, siya yung sinasamba. Yung land beast naman, siya yung religious leader na may powers. Yung mukhang tupa pero barang dragon magsalita, siya yung taga-enforce ng pagsamba. Perfect partnership, diba?
Okay, so kilalanan natin lahat ng characters. Ngayon, ilagay natin sila sa isang timeline para makita natin yung buong kwento from start to finish ayon sa interpretasyon na to. Tingnan niyo tong comparison. Sa first half, yung Sea Beast, yung alyansa ng relihiyon at gobyerno ang nagahari. Pero pagkatapos ng 7 plagues, may malaking mangyayari. Magkakaroon ng breakup. Yung Red Beast, yung gobyerno, biglang aayaw at kakalabanin niya yung dati niyang partner, yung babae. Magiging solo na siya sa kapangyarihan. So, heto yung final sequence. Unang-una, babagsak yung 7 plagues. Dito marirealize ng world government na naloko lang sila ng religious system. So, anong gagawin nila? Sila mismo kasama ng 10 hari ang sisira at susunog sa babae. After that, magtitipon sila ng hukbo for Armageddon para labanan si Jesucristo. At sa huli, yung dalawang halimaw, yung gugyano at yung bulaang propeta, parehong huhulihin at itatapon sa lawa ng apoy. End of story. So para lang i-recap natin lahat, in short, ang Sea Beast, yan yung alyansa ng super papacy at world government. Ang Red Beast, yan yung government lang mismo. Ang Land Beast, yan yung bulaang propeta. At yung babaeng nakikiyapid, yan yung parasitikong religious system. Malinaw ba? So I think yung pinaka-crucial takeaway dito sa buong pagsusuri na to is yung idea na hindi tayo tumitingin sa mga individual na tao o literal na halimaw. Instead, ang tinitingnan natin ay mga malalaking sistema, political and religious systems na nag-aagawan ng kontrol sa mundo. At para tapusin ito, iiwan ko kayo ng isang tanong. Kung totoo nga itong mga sinaunang simbolo ay tungkol sa mga malalaking sistema ng gobyerno at relihiyon na nagbabanggaan, ano kaya ang sinasabi nito sa atin ngayon, sa mundo na tinitirahan natin?